Mga bansa na walang gabi? Totoo ba ito? Anong gagawin mo kapag napunta ka sa isang bansa na hindi lumulubog ang araw? Malulungkot ka ba o mas lalong sasaya kung mararanasan mo ang hindi paglubog ng araw sa loob ng 3 buwan? Sa episode na ito ay aalamin natin ang mga bansa na hindi dumaranas ng gabi sa loob ng 3 buwan o higit pa. Pero bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Anong gagawin mo kung ang bansang Pilipinas ay hindi makaranas ng paglubog ng araw tuwing sasapit ang oras ng dapit hapon? Oportunidad mo na ba ito para makapaglaba ng 24 oras upang samantalahin ang sikat ng araw? O baka all-day gala ang mangyari kung magkatotoo ito? Sa katunayan, may mga bansa talagang dumaranas ng ganitong fenomena. Magmula ng mabuo ang mundo, ang pag-ikot ng mundo sa araw ay nagdudulot na ng umaga at gabi. At ito ay isang fenomena na likas na nating alam. Ngunit lingid sa ating kaalaman na may mga lugar pala talaga sa mga bansa na hindi lumulubog ang araw. Ano-ano nga ba ang mga bansa na hindi iniiwan ng sikat ng araw? Pasok sa ating listahan ang Number 5, Norway. Ang Norway ay bansa na matatagpuan sa Europe. Matatagpuan ang bansang ito sa ibaba ng mga kabundukan dahil ang bansa ay napaliligiran ng kabundukan at katubigan. Kilala rin sa tawag na Land of the Midnight Sun ang bansang Norway, na ang ibig sabihin na kahit hating gabi na ay tirik pa rin ang araw. Nangyayari ang fenomenang ito tuwing buwan ng Mayo hanggang Hulyo at maaari magpatuloy o tumagal na aabot ng 76 days. Maraming turista ang namamangha kapag napupunta sila sa Norway kapag panahon ng summer dahil tila isang buhay na painting ang iyong masasaksihan, dahil ang kapaligiran at tanawin dito ay pinagpala sa kagandahan. Dahil nga hindi lumulubog ang araw sa bansang ito kapag summer season, ay ma-enjoy mo ang mahabang pamamasyal na hindi ka mangangamba o matatakot na maabutan ng dilim sa daan kapag sumapit na ang oras ng gabi. Mabubusog naman ang mata mo rito dahil sa magagandang kabundukan, malinis na katubigan, malaparaisong kapaligiran at payapang komunidad. E paano sila natutulog kapag oras na ng gabi at tirik pa rin ang araw? Ay ang mga Norwegian ay naglalagay ng makakapal na kurtina sa bintana para harangan ang liwanag, at sa ganitong paraan ay nakakatulog na sila ng mahimbing. Pero kung first time mo dito ay malamang na malito ka sa galaw ng panahon at maaari kang mapuyat. Ang bansang ito ay nasa loob ng Arctic Circle o malapit sa North Pole. Sa kabilang dako rin sa Norway, sa Svalbard, patuloy na sumisikat ang araw mula Abril hanggang Agosto. Ito rin ang parte na malapit sa North Pole o Europe's northernmost. Number 4, Canada. Tama ka sa iyong narinig dahil ang bansang Canada ay nararanasan din ang fenomenang ito. Ang Canada ay ang pangalawang pinakamalaking lupain sa ating mundo. May mga ibang lugar na umuulan ng nyebe o snow sa ilang sandali ng panahon, habang sa Northwest Territories ng Canada ay dumaranas ang lugar na ito ng 24 oras na sikat ng araw sa loob ng 60 days o 2 buwan. Ito ay nagaganap sa buwan ng May hanggang July. Ang mga turista na pumupunta sa Canada ay lubhang nalilito sa liwanag ng araw. Dito ay sulit din makita ang kagandahan ng kalikasan at mayroon kang matatagpuang mga kabundukan na may mga snow, at sinasabing kapanapanabik ang gumala dito kung gusto mo ng mga party na hindi nag-aalangan sa dilim ng daraanan pauwi matapos gumimik, dahil ang 24 oras na liwanag ay magbibigay sa iyo ng sigla. Number 3, Iceland. Alam mo ba na mas malamig pa ang Greenland kaysa sa pangalan nitong Iceland? Mas malamig ang Greenland dahil mas maraming taglay na ice sheet. Ang Greenland naaabot sa 80% kumpara sa 11% na yelo na mayroon ang bansang Iceland. Ang Iceland ay may napakalaking isla na siyang pinakamalaking isla na matatagpuan sa Europa. Ayon sa lugar,
Ang Iceland ay ang pang-18 pinakamalaking isla sa mundo. Sinasabing hindi lumulubog ang araw na nagsisimula sa buwan ng Mayo at magtatapos sa bandang buwan ng Hulyo. Ibang-iba ang islang ito na malapit sa Arctic Circle dahil patuloy na makikita ang araw sa 10 oras ng gabi. Napakaraming pumupuntang turista dito bago magbuwan ng Hulyo upang maranasan ang 24 oras na liwanag ng haring araw. Number 2, Russia. Isa rin ang bansang Russia sa mga bansang nakakaranas ng midnight sun. Ngunit bago sumapit ang panahon ng tuloy-tuloy na liwanag, ay kilala ang bansang Russia sa mga nakamamangha nitong tanawin at mga pasyalan, lalo na kapag summer season o panahon ng tag-init, na siya nagbibigay ng kakaibang karanasan na iyong ikamamangha. Alam mo ba na ang Russia ang pinakamalaking bansa o lupain sa buong mundo, na siyang sumasaklaw sa Europe at Asia, ng dahilan kung bakit ito tinawag na the largest country in the world. Hindi tuluyang lumulubog ang araw sa bansang Russia sa mga lugar ng hilagang bahagi nito, partikular na sa lungsod ng Norilsk, na nakakaranas ng midnight sun sa loob ng mahigit 60 days na maaaring magsimula sa kalagitnaan ng Mayo at matatapos sa huling bahagi ng buwan ng Hulyo. Sa panahong ito, ang buong lungsod at iba pang parte ng hilagang Russia ay nananatiling maliwanag kahit 10 oras na ng gabi. Sa kabila ng tuloy-tuloy na liwanag, ang mga residente ng Norilsk ay patuloy pa rin sa kanilang mga regular na gawain. Ang mga manggagawa ay sumusunod pa rin sa kanilang karaniwang oras ng trabaho. Ang mga pamilya ay madalas na nag-e-enjoy sa mga outing o pananatili sa labas ng bahay, at ang mga kabataan ay madalas na nagliliwaliw kahit 10 oras na ng gabi dahil maliwanag pa rin ang paligid kahit malapit na ang hating gabi. Ito rin ang panahon ng summer vacation sa Russia, kaya mas marami ang nagkakaroon ng pagkakataong maglibang at magsagawa ng iba't ibang gawaing panglabas. At ang mga lokal naman ay nag-e-enjoy din sa mga aktibidad katulad ng hiking, camping at pangingisda. Ang mga turista ay dumadayo upang masaksihan ang midnight sun at maranasan ang kakaibang kalikasan ng rehiyon sa kanilang bansa. Number 1, Sweden. Sa Sweden, kilala ang bansang ito sa magagandang tanawin, magmula sa kabundukan at malinaw na mga lawa na perfect para sa mga nature lover, at partikular na sa lugar ng Abisko sa Sweden na isang maliit na bayan at isang national park na nagpapamalas na magandang tanawin na magbibigay ng pagkamangha sa lahat ng bibisita rito. Kapag sumapit na ang panahon ng midnight sun, ay mas nabibigyan ng pagkakataon ang mga turista upang masilayan ng mas matagal ang kagandahan ng lugar dahil sa tuloy-tuloy na liwanag mula sa haring araw. Ito ay nagsisimula sa bandang huling bahagi ng Mayo at matatapos sa kalagitnaan ng buwan ng Hulyo, kung saan ang kalangitan ay nananatiling maliwanag kahit hating gabi na tila walang gabi, at partikular ito sa pinakadulong bahagi ng hilagang Sweden, lalo na sa lungsod ng Kiruna. Bago pa man sumapit ang midnight sun, nagsisimula na ang panahon ng mas mahabang araw sa bansang Sweden. Sa kabila ng mga gabi na hindi ganap na dumidilim, patuloy pa rin ang buhay. Marami ang nagka-camping, nagha-hiking at bumibisita sa mga sikat na pasyalan. Sa mga panahon ring ito, madalas ang mga gawaing panlabas katulad ng picnic, paglalakad at pagliliwaliw dahil sa mahabang oras ng liwanag sa bansang Sweden kapag sumapit na ang summer season. Ngunit bago matapos ang episode natin ngayon, ay bakit nga ba dumaranas ng walang patid na sikat ng araw ang mga bansang ito? Ang sanhi nito ay ang tinatawag na midnight sun na walang patid na sikat ng araw. Ayon sa siyensya, ito ay dahil kapag ang Earth ay napunta na sa posisyon ng summer solstice na nangangahulugang mas mahaba ang oras ng araw kaysa gabi. Ito ay sanhi ng axis ng Earth na nakatagilid at ang bahaging northern hemisphere ay nakaharap sa araw, at dahil dito, ang itaas na bahagi ng Earth ang mas nakakakuha ng higit na sikat ng araw, na siyang dahilan
ng pagkakaroon ng 24 oras na sikat ng araw na tumatagal ng ilang buwan. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.